to God with the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, hallelujah. God, in the habits of presence of His people, in the name of Jesus Christ. In Psalms 22 verse 3. Salamat po Ama, Panginoon, sa iyong kagandang loob. Bless ang bawat isa po, Panginoon. Bless, Panginoon, ang mga bisita, Panginoon. Bless po, Panginoon, ang nagpupulis sa iyo, Panginoon. Bless po ang pagkabasa ng iyong mga salita. In the name of Jesus Christ. At mayroon pong purpose doon si Iwa Hinakay, RD Hinakay, at si Pierre Paul Hinakay. Bilang Diyos ang purpose doon si Iwa Hinakay, RD Hinakay, at saka Paulo Hinakay, at ang mula po sa Del Rosario family, gawin mong yung benediction po, Panginoon, sa kanila. In the name of Jesus, I pray. In the name of Jesus, I pray. By the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, lahat ng mga tawad sa langit, sa lupa, sa lahat ng mga dila, magkumpisal na ikaw, ang Panginoong Jesus, sa kalawalatian naman, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless everyone, oh God. Let's see by the word, where are the face? Where are the face, Panginoon? Ang Espiritu Santo, Panginoon, sa lugar nito po, Panginoon. Wala pa kayo dito, darating sila. Meron naman si Pahay ko, Panginoon, God, Panginoon, Lord, ng ayusan at kaligayahan. Ikaw lamang magbigay ng satisfaction namin kaluluwa in Jesus' name. Salamat po sa kagandang loob. Salamat po sa himala. Salamat po sa kabutihan. Lahat na salita in Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord, the Holy Spirit! Thank you, Lord, sa magandang panahon! Salamat po na dito sa baba, sa malikod, sa kamalus, mga bagyo, manalama, makahambaman. Salamat po, Ama, sa pangalan mo, Panginoon, in Jesus' name. Palakpan natin ang ating Panginoon ng muli. Hallelujah! 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 Puri ng Panginoon. Ay paano kabulang ko at ang ating pong paksa ngayon ay eternal investment. Ang walang hanggang pagtatalaga o pangmuhunan o laga ng ating pong kayamanan, ng ating buhay. Sa natin ilaga hindi po sa Diyos lamang. Sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, sa kanyang walang hanggang kalawalahian. Ang sabi po sa banal na kasulatan, sa Matthew chapter 6, verse 19, 20, and 21, lay not up more treasures, lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through nor steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not steal through nor steal. For where your treasure is, there your heart will also. At sa Tagalog, sabi dito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at kalawang. Dito'y naguhukay at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit at do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi nahukay at hindi nagsisipagnakaw ng mga magnanakaw. Sapagkat kung saan roon ang iyong kayamanan, naroon naman, naroon ang iyong puso. Naroon ang iyong puso. At sa pagkasabi dito sa mababang salita, sabi ko, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit
at o'y wala nang naninira ni insekto o kalawang o walang makakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon o doon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. For where your treasure is, there your heart will also. Kaya ang ating pong paksa ngayon, eternal investment. At kailang Diyos, bless mo po ang pagkabasa na iyong salita. Bless mo ang bawat isa, Panginoon. Alisin mo sa balat lang in Jesus' name. Alisin mo nga ba pagkabagot, alisin po, Panginoon, ang pagkapsipayo dahil mo, Jesus Christ. At ikaw magbigay ng kaligayahan, kasiyahan sa bawat isa. You are the one with peace and happiness and joy with the power of the Holy Spirit. Satisfaction of everyone's soul in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, ang ating eternal investment, yan ang ating pong igugugol. Saan natin igugugol ang eternal natin na panahon? Walang hanggang panahon, walang hanggang doon sa impyerno, walang hanggang buhay sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya ang sabi niya, lay that out for yourselves treasure upon earth. Huwag tayong mag-alagat ng ating sarili na kayaman nandito sa lupa. For where moth or rust do corrupt and where thieves break through and steal. Na mayroong mga tanga, mayroong magnanakaw, mayroong mga kalawang, mayroong mga kulisan na magnanakaw. Kaya ang sabi niya, but lay out for yourselves treasure in heaven. Maglagak tayo ng kayamanan natin sa langit. Wala na magnanakaw, neither moth or rust, nor corrupt. Wala nang tanga, wala nang insekto, wala nang mga kalawang. Where thieves do not break through, nor steal. Wala nang mga tulisan na maghablot o kukuha sa iyong kayamanan. Dahil ang sinasabi niya sa huling yung po salita ng Panginoon, for where your treasure is, there your heart be also. Pinalakay natin last Sunday ay ang condition ng ating pong puso. Ngayon, i-condition natin kung saan tayo maglalaga ng ating pong kayamanan. Eternal investment. Ibig sabihin na walang hanggang pagbubukol, pag-impok, o maglaga ng iyong walang hanggan. Marami pong investment na inaalok ang ating mundo, ang ating Pilipinas, na marami pong investor na magbubol dito, mamumuhunan, mga kapital para magkaroon ng negosyo. Kung mayroong negosyo sa mundo, mayroon din tayong investment para sa Panginoon. Mayroong isang kwento nga na ang isang mayaman, marami siyang tinulungan. Nagkakayo ng orphanage, tumulong sa mga mahirap, nagkakayo ng mga simbahan, nagkakayo ng mga pangailangan ng negosyo ng kapwa niyang kapwa dahil siya ay bilyonaryo. Ngunit, nung nakarating daw siya sa langit, ay ang sabi ng mayaman, Panginoon, siguro maganda ang aking bahay dito. Sabi niya, yan ba Panginoon ang bahay na maganda? Sabi, hindi siya yan. Kasi, kanino ba yan? Sa katulong mo. O, katulong ko yan. Ibig sabihin ay maganda ang bahay niya. Ang akin mas maganda, Panginoon. Sabi niya, yan Panginoon yan, bakit yung bahay na yun ay skeleton pa lang. Ibig sabihin, struktura pa lang. Hindi pa natapos. Sabi ng Panginoon, yan ang bahay mo. Yan ang bahay mo. Bakit ang Panginoon, nakatulong ko, ganda-ganda bahay, ang maraming bahay ay skeleton lang. Skeleton lang. Kasi, lahat ng iyong inimpok, lahat ng iyong pinuhunan, lahat ng iyong inalaga, hindi mo pinadala sa akin. O hindi ba, Panginoon, ginawa ko na yan? Sabi ko, kasi lahat ng ginawa mo, tinangkin mo para sa iyo. Ako nagpatayo ng bahay mo. Ako nagpaaral sa iyo. Ako nagpatayo ng iyong simbahan.
Puro ako lahat yan. Ibig sabihin akin mo yan. Hindi na pupunta sa akin. Hindi na pupunta sa kaya Kaya sidakilan ako siya. Kaya nga sabi niya, ano gagawin ko, Panginoon? Pabalikin kita sa lupa para ayusin mo ang iyong investment para sa langit. Hallelujah! Kailangan ayusin natin ang investment sa langit para mayroon tayong magandang tahanan sa langit. Hallelujah! Hello! Parang hindi ka panipaniwala, ngunit po yun po ang nangyayari. Yes, Father Raul nga, sabi nakarating siya sa langit, mga kaisan, nakarating sa langit, pinabalik siya ng Panginoon. Dahil mayroon papagawa pa sa kanya ng Panginoon. Parang hindi ka panipaniwala na mayroon nangyari, pero po, nagiging buhay na testimonyo. Kaya, sa bawat isa sa atin, saan natin Google ang walang hanggang investment natin. Tayo nag-invest, tayo namumuhunan sa ating negosyo, sa tricycle natin, sa sasakyan natin, sa ating pong bahay, sa ating pong negosyo, sa pag-aaral natin. Kamusta naman ang eternal investment natin para sa Panginoon? Kamusta naman ang eternal investment? Dito naman sa lupa yan. Ano sabi ng Panginoon, huwag kayo maglaga ng investment o kayamanan sa lupa dahil may kalawang, mayroong insikto, mayroong magnanakaw, mayroong tulisana, magkaroon ng interest yan. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na wala nang kalawang, wala nang tulisan, wala nang magnanakaw. Hallelujah! Dahil ang Diyos ang may-ari sa lahat ng mga bagay. Kaya nasabi ng ay kung saan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mayroong binabalita na ang isang pamilya, isang padre pamilya, nanalo ng sweepstake ng billion. Ano yun? Billion? Billion? O million na tayo? Million? Ilang 100 million na tayo? Malaki-laki. Pero, ang million na yun, naging mitsa ng buhay. Ang million na yun, yan naging kapamakan ng buhay niya. Ang kayamanan po ay mabuti kung gamitin natin sa mabuting bagay, sa eternal investment. Ngunit kapag may kayamanan, ay gagamitin natin sa earthly things, sa makamundong bagay, sa lupa lamang, maging kapamakan mo. Nung nanalo siya, nagkaroon siya ng limpak-limpak na salapi milyon. Pumunta sa kabaret, pumunta sa kasino, nagkaroon siya ng maraming kaibigan, tumulong na siya, pero naging kabisyo siya. At hindi na siya nakapaglingkod sa Panginoon. Dahil nag-invest siya ng kayamanan niya sa lupa, hindi sa langit. Kaya ang bawat isa sa akin, may kayamanan man tayo ng maliit, may kayamanan man tayo ng marami, ang mahalagang investment natin, ang mahalaga ng puhunan natin, mahalaga natin ang impok natin doon sa kabilang buhay sa langit, dahil sa kayamanan doon sa langit, dahil wala nang tama, wala nang magnanakaw, wala nang mag-interest yan, dahil ang Panginoon ang may-ari sa lahat ng mga bagay. Ang sabi ng Panginoon, tila at nito ay pag-aari ko, ang Haggai chapter 1, chapter 2, verse 8 ng Panginoon. Kaya, sa mga sandaling ito, i-realize natin kung saan tayo mamumuhunan, saan natin igugugol. Kung tayo mamumuhunan dito sa mundong ito, nandyan ang pita ng Ama, nagkaroon ng kayabangan, nagkaroon ng gluttony, kasakiman, nagkaroon ng inggit, nagkaroon ng puot, nagkaroon ang katakawan. Pero kapag mag-invest ka sa langit, ay kinakailangan na mayroon kang self-control. Kinakailangan nandyan ang iyong faithfulness, katapanan mo. Nandyan ang iyong kabutihan, ng iyong kagandahang loob, nandyan ang iyong pasensya, nandyan ang iyong panampalataya, nandyan ang iyong kagandahang loob, nandyan ang iyong kagandahan. At nandyan ang pag-ibig. Matagpuan
mayroong kagandang loob, may kagalakan, mayroong pasensya, mayroong kabutihan, mayroong pagpipigil, mayroong katapatan, at mayroong pong pag-ibig sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, mahalaga ang eternal investment. Kaya nga sinabi po sa Proverbs chapter 11 verse 13, the fruit of the righteous is a tree of life. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. And he that winneth souls is wise. Ang nag-akay ng mga kaluluwa ay magiging mabait, hindi lang mabait, magiging matalino. Dahil sinabi sa Daniel chapter 12 verse 3, and they that be wise shall shine as the brightest of the firmament. Ang naging matalino, ang liwanag niya ay gaya ng liwanag sa permanente sa langit. Kapag maging matalino ka sa Panginoon, mag-akay ka ng kaluluwa, ang iyong liwanag ng bituin sa kalangitan ay magiging permanente. And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Ang mga kaluluwa na iyong pinabalik sa Panginoon, ang mga kaluluwa na naging matuwid sa Panginoon dahil pag-akay mo kaluluwa, ang iyong bituin sa langit ay permanente na walang hanggang bituin sa langit. Hallelujah! Kung kita ang mga bituin, ang iyong kagandang loob, ang iyong kabutihan, ang iyong kagalakan, ang iyong katiwasayan sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Salamat sa mga nag-akay ng mga kaluluwa. Salamat sa mga nag-akay ng mga kaluluwa. Dahil kagaya ka ng matalino, hindi lang ng Panginoon. Kagaya ka ng purong kahoy na matuwid. Kapag nagbubunga ka, purong kahoy ka na matuwid na nagbubunga. At ang iyong liwanag ay maging permanente, kagaya ng bituin sa kalangitan na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. May nakakay na ba tayo ng mga kaluluwa? Kung wala pa tayo nakakay ng kaluluwa, magsimula na tayo manalangin. Hallelujah! Sabihin natin magsimula na ako manalangin, magkakain ako ng kaluluwa para maging matalino ako, maging bituin sa kalangitan ng aking korona sa Panginoon, ng aking gatipala sa Panginoon, na magliliwanag sa Panginoon. Yan pong investment natin sa Panginoon. Yan ang ating pag-impok sa Panginoon. Yan ang ating puhunan sa Panginoon. Yan ang ating paglagak ng kayamanan sa Panginoon. Ano ba? And Haggai chapter 1 verse 6 and 7. And Haggai chapter 1 verse 6 and 7, ang sabi po ng Prophet Haggai, they have so much, sila ay nagkasik ng marami, and bring in a little, nagdala ng kaunti, o nag-aani ng kaunti. Ye eat, but ye have not enough. Kumain, ngunit hindi nabubusog, hindi nasasiyahan, kulang pa rin. They drink, but they are not filled with drink. Umiinom, ngunit nauhaw pa rin. Ye clothe you, but there is none warm. Sila ay nagdaramit, ngunit tila baga, hindi sila nainitan, o hindi sila nakukumutan, o hindi sila nasisiyahan. May damit naman, pero tila nalalamig pa rin. He that earneth wages to put it into a bag with holes. Ang kumikita ng sahod niya, ng pera niya, sa kanyang kabayaran ng kanyang pinagpagalan. Ngunit inilagay niya daw sa bag o sa supot na mayroong butas. Bakit nagkaroon ng butas? Kasi ang kanyang inimpok
ng kayamanan dito po sa lupa. Kaya kapag nag-impok ka ng kayamanan sa lupa, hindi ka nasisiyahan. Magtatanim ka ay kaunti lang iyong tanim. Kumain ka, hindi ka nasiyahan. Uminom ka, hindi ka pa rin nabubusog o hindi ka pa rin kumpinto. Wow ka pa rin. Nagdadamit ka, ang daming damit mo, pero hindi ka nasisiyahan. Parang hindi ka nalalamigan. Hindi ka nainitan. Parang naginig ka pa rin sa manig. O hindi ka nasisiyahan dahil sabi mo, bakit pa rin? Nagkaroon ng maraming income. Nagkaroon ng maraming pera sa kanyang negosyo, sa kanyang mga ini-income sa kanyang mga kalakal o sahod, nauwi sa wala dahil inilaglag mo sa bukas. Mayroon kang bulsa, butas naman, wala ng pera mo. Parang ang dami mong pera, maya-maya wala na dahil ninakaw. Ninakaw, binukot, tinulis. Di ba sinabi yan? Kapag nag-impok ka ng kayamanan, may pera ka, nalalang may kapatiran dito, namili sa kaligid. Dinadala niyang pera, pag uwi niya, wala na pera niya. Bakit kaya ito? Dahil nag-impok ng kayamanan sa lupa. Kaya, ano sabi ng Panginoon? Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. At sinabi ng Panginoon ng mga buo, alalahanin mo ang iyong mga ginagawa. Consider your ways. Tingnan mo ang iyong ginagawa. Alalahanin mo ang iyong ginagawa. Basdan mo ang iyong ginagawa. Kung yun ba ay tama. Kaya nang sabi ng Panginoon, go up unto the mountain. Pumunta ka sa bundok. And bring wood, magdala ka ng kahoy. And build a house, magtatag ka ng tahanan. And I will take pleasure in it. Magkaroon kong kalbuhan. And I will be glorified, say the Lord of hosts, upang malawalhati ako, ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, magandang bahay mo sa lupa, bungalo, palasyo. Ngunit ang Panginoon, ang bahay ng Panginoon, sira-sira. Ang bahay ng Panginoon, tapi-tapi. Kaya ngayon, ang sabi nila, Pastor, ang tagal nyo na, ilang taon ka na, magkaroon na ng anniversary 36 years dito sa Tumana. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-develop ang tahanan nyo, ang tahanan ng Panginoon. Ano kaya pagkukulang dito? Dahil, ang sagot, nag-impok tayo ng kayamanan sa lupa. Hindi tayo nag-impok ng kapayamanan sa langit. Kahit sabihin natin, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala ng tanga! Wala ng nirakaw! Wala ng tulisa! Kaya, magtataka ka. Nag-negosyo ka, wala. Nauwi sa wala. Inutangan ka, hindi nagbabayan. Sino dito ng utang hindi nagbabayan? Para ka nakalay sa butas. Nagnegosyo ka na lugi. Naglagay ka sa butas. Nagnegosyo na lugi. Nagkaroon ng pera sa bulsa. Ninakaw. Nabutas. Dahil nag-impok ng kayamanan sa lupa. Kapag nag-impok ka ng kayamanan sa langit, hindi na nakawin ng jablo, hindi sinain ng jablo. Dahil proteksyonan ng Panginoon. Ingatan ng Panginoon pananim mo. Ingatan ng Panginoon negosyo mo. Ingatan ng Panginoon ang pera na iyong nilalaga para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yan po. May pinapaliwanag ng maigi ito para unawaan natin. Unawaan natin? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
ito po ay nagiging debate tungkol sa lumang tipan at sa bagong tipan. But what is it? Ano ba ito? Where you were in failure to other churches kung saan nahuli kayo sa ibang mga simbahan. Except me that I myself have not burdensome to you, na liban ako ay na naging hindi maging pabigat sa inyo. Forgive me this wrong. Alam niyo po, naghingi ng pagpaumanhin ng kapatawaran si Pablo sa mali ang kanya. Ang kanya pagpalagay, ang kanya ginagawa. Nasabi niya, ayaw ko naging pabigat sa inyo. Alam niyo po si Pablo, mayaman si Pablo. Si Saulo ay isang mayaman po, abogado siya. Marami siya negosyo. Kaya nga sabi niya, kayo ay naging mahuli sa lahat ng simbahan kasi na hindi ako naging pabigat sa inyo. Kaya nga sabi niya, patawarin niyo ako sa aking kamalian. Bakit? Dahil po, dapat talaga na church ng Panginoon, hindi sinasabi pabigat, kinakailan mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dahil kapag hindi na nag-impok ng kapayaman sa langit, iyan ang kamalian talaga. Yan, kapag nag-impok kayo ng kayamanan sa lupa, iyan ang kamalian. Kaya nasabi ni Pablo, na ayaw ko naging pabigat sa inyo, kaya patawarin niyo ako sa mali ginawa ko na dapat tungkulin niyo na suportahan ang gawain po sa church ng Panginoon. Suportahan ang gawain ng church ng Panginoon. Kaya na naghingi siya ng tawad. Kaya na kami sinasabi nila, ang Panginoon ay bibigyan tayo na bukas sa ating kalooban kung ano lang bigay mo. Alam niyo po, naging debate yung sabi na, hindi na kinakailangan magbigay talaga kung ano lang bukas sa puso mo. Kung bigyan mo lang 10 dolyar, piso lang. O, kung bibigyan mo lang piso, kung bigyan mo 10 piso, okay lang yan. Okay ba yan? Hindi po okay yan. Yan po ay abuloy yun. Ang abuloy para sa patay, ang abuloy para sa mga kailangan. Pero ang Panginoon, hindi po abuloy yan. Ang Panginoon ay pinakamainam, pinakamahalaga, pinakamabuti, pinakamainam ang handog mo sa Panginoon. Kapag mahal mo ang Panginoon, ibigay mo para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kapag may minamahal ka, mayroon ka pinamahal, marami kang handog na. Maganda na bulak-bulak pa. Mayroon ka dito, may pinamahal. Lalo na ang Panginoon. Di ba? Hallelujah! Wala natin ang Panginoon, hindi ka bulak ka! Hindi ka dito! Ang Panginoon sa maalis siya sa dito! Bila! Maalis niya! Kaya sabi ni Pablo, patawarin niyo ako mali ang ginagawa ko sa inyo. Humingi siya ng tawad. Kaya ang Korinto po, alam niyo po Korinto, mahilig sa laman. Ang Korintong simbahan ay hindi siya naging pabigat doon, kaya nga tinuturuan niya na kung saan ito kayo mabigay. Dahil sa kanya mali ang ginawa ko sa inyo na dapat tungkulin niyo. Kaya sa verse 14, pansinin mo sa verse 14 na. Ito kontrobersya rin ito. Behold, the third time I am ready to come to you. At lumpis ay pumunta ko sa inyo. Ang sabi niya, I will not be a burdensome to you at hindi ako maging pabigat sa inyo. Inulit niya ulit at ayaw ko maging pabigat sa inyo. Kasi si Saulo po ay mayaman. Matrabaho sa marami sa negosyo. Hindi na siya nakahinginan ng pabigat doon sa mga simbahan na paghinginan ng attention, open naman. Kasi mayaman siya tayo. Pero sabi niya, mali ang ginawa ko. Then, para pinaglangan mo, pagpalain sila. Kaya nga sabi niya, for I seek not yours,
na hindi ako nakanap para sa inyo. But you, listen you, for your children, sa iyong mga anak, ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Na ang mga anak ay maging po ang kapayangan sa magulang. O ang mga magulang maging po nakayanan sa anak. Sino dito na ang mga anak maging po nakayanan sa magulang at sa mga? Di ba wala? Na tayo naging po nakayawanan ang mga magulang para sa mga anak, para maging maganda kanyang kinabukasan, maganda kanyang buhay, maganda kanyang future. Hindi ba? At ano naman? Ibig sabihin, wala ka na tungkulin ang anak sa magulang. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo na ang tungkulin ay dapat tutungkulin na huwag kang magiging maramot, huwag kang maging makasarili. Kung nais mo pagpalain ng Panginoon, huwag mong pipigilan na tutulungan mo ang gawain ng Panginoon, ang sipahan ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon, ang pagpakalat ng Ebanghelyo ng Panginoon, para maraming kaluluwa maligtas, hallelujah, na hindi tayo maging lang kayamanan sa lupa, kundi kayamanan sa langit, hallelujah. Kung tayo na mamuhulan para sa ating mga anak, maging magandang kinabukasan, anak, mag-aaral ka ng mabuti, para magkaroon ka ng trabaho na maganda. O kaya, anak, mag-aaral ka ng mabuti, para pagkatapos ka magtatag ka ng negosyo. O kaya sabi, anak, mag-aaral ka sa Bible School para mag-aaral ka ng kaluluwa. Mag-aaral ka ng salita ng Panginoon para gagamitin ka ng mag-aaral ng kaluluwa. Bibihira lang ang gumagawa yan kasi gusto nila kayamanan sa lupa. Gusto kayamanan sa lupa. Gusto lang maging mayaman sa lupa. Ngunit sa langit ay mahirap. Wala siya kayamanan sa langit. Ang kanyang bahay ay skeleton lang. Hello? Ibig sabihin ba na ang mga anak wala nang tungkulin sa magulang? Ang ibig sabihin yan na ang bawat isa may tungkulin na tayo para magpagalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Tayo mga matatanda na, ibig sabihin, bibigyan na ng pansin na mga anak tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Magtulong sa mga kaluluwa na maakay sa Panginoon. Hallelujah! Tayo mga matatanda na, kung tayo patanda pa na, wala na ginagawa. Habang malakas ka, gumawa ka sa Panginoon. Work while you stay. When I come and no one can work. Gumawa ka ng mabuti. Kapag dumating na kadiliman, wala ka ng magawa. Patay ka na. Di ba? Kaya tayo mga anak, magsikap tayo na gumawa ng mabuti sa Panginoon. Mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin pa, na ang magulang hindi natin tangkilikin ang mga anak. Hindi sinabi niya Pablo na hindi tangkilikan. Ibig sabihin, bigyan mo ng priority na ang mga anak ito ay gumanda ang buhay. Dahil ang mga matanda ay darating ang araw mga hinana. Hindi na kinakailan ng kayamanan. Ang kayamanan sa langit, bigyan mo mabuti sa Panginoon. Pinitin ko kanya. Ay, hindi sabihin, wala na akong tungkulin sa magulang ko. Sinabi naman ng Panginoon, hindi. Ang sagot dito sunod. In Matthew chapter 15 verse 4, ang sabi ng Panginoon, for God commanded saying, honor thy father and mother, and he that curses father and mother, let him die a death. Igalang mo ang iyong magulang, ang iyong ama at ina, ang sumusumpa sa magulang, ama at ina, ay dapat siya mamatay. Ibig sabihin, tungkulin ng mga anak na igalang ang iyong magulang. Sabi natin, mga anak, maging magalang tayo sa ating magulang. Magulang natin sa lupa, magulang natin sa pananampalataya. Ang ating magulang sa Panginoon, ang
Pastor, magulang sa Panginoon. Igalang natin, suportahan natin. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Wala na ako tungkulit yan. Bahala na dyan si Pastor. Bahala na yung magulang ko. Basta ako ay magandang buhay ko. Ang sabi ng Panginoon, igala, ibig sabihin, suportahan mo. Kayo mga anak dito sa Panginoon, huwag niyong iwanan ang inyong church. Suportahan natin. Tingnan natin yung simbahan ngayon hanggang ngayon hindi pa naayos. Kasi inilagay natin ang ating suporta sa butas. Sa buslo, sa bag na may butas at nawawalan. Ano sinabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 4? But if any widow have children or nephew, kung ang isang palo ay mayroong mga anak o kaya mayroong mga pamangkin, let them learn first to show pity at home. Matuto silang magkaroon ng awa sa kanilang tahanan. At to require their parents upang arugain ang kanilang magulang. Hindi sinasabi, pabayaan mo, hindi ka na tungkulin yan. Hindi sinasabi na kaya hindi mo tungkulin yan. Arugain mo ang iyong magulang. Palipasan na ikaw ay gumanda ng buhay. Pabayaan mo ang iyong magulang na naghihirap mo sa iyo. Arugain mo. Dahil sabi yan, for that is good. Lahat mo sabi, for that is good. Na lahat ito'y mabuti. And acceptable before God. Ito'y katanggap-tanggap sa Panginoon. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya kapag pinabayaan nyo ang inyong mga magulang kayo mga anak, hindi kayo tatanggapin ng Panginoon. Susumpain ng Panginoon ang buhay nyo. Gusto nyo ba sumpain ang buhay nyo? Pagkain. Pagkilikin natin. Again, igalang natin ang ating mga magulang at magulang sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yan ang eternal investment! Yan walang hanggang investment sa Panginoon! Kaya, sinabi sa Matthew chapter 5, verse 38, 39, and 40, 41, and 42. And I heard that it had been said, at narinig ko na sinasabi, an eye for an eye and tooth for a tooth. Sa lumang tipan ko, kung nagkamali ka, kapag binulag mo ang iyong kapa, bubulagin ka rin. Kung tinanggalan mo ang ngipin, kayong kapa, tanggalan rin ang ngipin mo. Kung pinutulan mo siya ng eye, puputulan kaya na eye and eye, tooth and tooth. Ibig sabihin, kung anong ginawa mo, ay gagawin sa iyo. Kapag pumatay ka rin. Kapag nagnakaw ka, tanggalin ang babayaran mo. Pero ang sabi ng wala na kasulatan sa 39. But I say unto you, that ye resist the evil. Sinasabi ko sa inyo, sa ninyo masama. Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Mahirap ito. Hello? Nandiyan ba kayo? Kung sinampalak kami ang impisi mo, ibalik mo ay ang kabila. Masakit yun? Hindi ba? So verse 40, and if anyone will show thee at the law, kung ipinakita sa iyo ang batas, take away thy coat, and let him have the cloak also. Kung nangailangan siya ng damit o kumot o balabal, bigyan mo. Whoso will compel thee to go into mile, go with him free. Kung inayaan ka, nasamahan mo siya ng 1 milya, gagawin mo 2 milya. Sa verse 42, give to him that asked thee. Bigyan mo ang humingi sa iyo. And from him that would borrow unto thee, turn not thou away. Turn not thou away. Kung mayroong humingi sa iyo, huwag mo
Ibig sabihin, ipakita mo na natulog ka sa Kanya. Palapakan natin ang Panginoon. Yan mo mag-impok sa Kanya. Kaya sa langit, yan mag-impok na eternal business. Ibig sabihin, kung nangahulugan kapag pinalo ka sa, kung sinambal sa kabila, ibigay mo sa kabila, ang tinutukoy doon, na kapag ginawang ka ng masama, ipakita mo rin, parin ang kabutihan. Kaya nga sa Romans 12 verse 21, be not overcome evil, but overcome evil with good. Huwag kang madaig sa masama, kundi daigin mo ang masama sa mabuti. Hallelujah, palakpalan ng Panginoon. Dahil sinabi sa Romans 12 verse 20, kung ang iyong kaaway na lugutong, pakakainin mo. Kung siya'y nauhaw, painumin mo. Kung ginawa mo, nagbuntong ka ng baga sa kanyang ulo na siya'y mamaya. Dahil pinakain mo, pinainom mo. Romans 12 verse 20, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan ang ibig sabihin niya. Mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Mag-impok ka ng investment, eternal investment sa kabutihan. Kaya ginawa ka ng masama. Yan tinutukoy ng Panginoon. Ginawa ka ng masama, gagantihan mo rin ang masama. Ipakita mo rin ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dahil sabi ng Panginoon sa Matthew 5 verse 44, sabi niya, love your enemy. Pray for them that persecute you. Bless them that curse you. Pray for them that despite you, use you, and persecute you. Ibigin mo ang iyong kaaway. Pagpalain mo na usik sa iyo. At idalangin mo ang mga nanunguya sa iyo. Baka sabihin mo, swerte sila. Pinakailangan ipakulong yan. Pinakailangan, hatawin ko rin yan. Ngayon ba sabi ng Panginoon, ipakita mo yung pagmamahal. Ipakita mo yung kabutihan. Yan kung eternal investment. Yan, kapag nagagalit ka, kung nagalit ka, nakuha mo pa, gantihan mo ng galit. Ang ibig sabihin ka, nagagalit ka yung kapwa, ipakita mo yung pagmamahal. Ipakita mo yung pagpaparaya. Ipakita mo yung pagsusumakit sa Panginoon. Hallelujah! Yan ang ibig sabihin ng eternal investment. Nalakay mo ito para maintindihan natin ng maiging na ang buhay Kristiyano, it is an easy task, it is an hard task. Ang buhay ng Kristiyano, hindi mo dali-dali may kahirapan talaga. Hindi posible po rin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord God. Sinabi naman ng Panginoon sa mayaman, in Matthew chapter 19, verse 21, 22, 23. Ito mas mabigat-bigat ito. And Jesus said unto him, sinabi ng Panginoon sa mayaman, no, binata. Ito be a perfect kung nais mo maging sakdal. Sabi ng Panginoon sa binatang mayaman, go and sell that thou hast. Lumakad ka at ibinta mo ang pag-ari-arian mo. And give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Dahil sabi niya, Panginoon, ang gawin ko para makapasok sa langit, sundin mo kautusan. Panginoon, ginawa ko na, sinulod ko kautusan, Panginoon, mula sa aking pagkabata. Para maging sakdal ka, ibenta mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Hello? Ibenta mo ang iyong ari-arian, ipamigay sa mga mahirap at sumunod sa Panginoon. Yan ang eternal investment. Bakit sabi ng mayaman ng hirap na tayo? Ang hirap daw pinagugol ko ng panahon nito. Na mayaman ako, baka taon si pamimigay ko lang. Ipamigay lang. Yan ang eternal investment yan eh. Ang sabi na, but when the young man heard that saying, he went away to Sorrowful. Nung narinig na
mayamang binata, siya ay nakanglaw ang kanyang mukha. For he had great position. Siya ay napakayaman. Maraming ari-arian, hindi lamang marami. Dakila, ibig sabihin, napakalaki ang kanyang ari-arian. Kapag napakalaki, ibig sabihin, hindi lang milyonaryo, bilyonaryo. Dahil pinagmalikan niya ng Panginoon. Panginoon, nagawa ko na yan. Mula sa pagkabata ko, nasunod ko yung utusan. Ano ang sabi ng Panginoon? Mayroon pang isang bagay na kulang ka. Ano Panginoon ang sundin ko? Para maging sakdal ka, ibinta mo, ari-arian mo, ibigay sa mga mga. Ibig sabihin, ang invest mo sa akin, hindi dito sa lupa. Kapag dito sa lupa, namamanglaw ka. Kung dito sa lupa, nakakahinayang ka. Muna ka mag-investment ka sa langit, hindi ka maghinayang na ang mga bagay na yun ay iyong ipamigay para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Nalala ko, sino ba may nagbigay ng kotse? Yung dalawa, binigay na pamangkin mo siya sa anak ni Manang Mila, nagbigay mo ng jeep, tapos nagbigay mo ng adventure. Sabi ko, papapala ito, hindi lang swerte. Binigay, kasi, sino na nabigay kaya? Bibigyan sa taong pusong na mamibigay? Kasi nangyay, amal-mal yan. Pero ang sabi na kung nais mo mag-ibok ng kayamanan sa langit, hindi ka manghinayang na ibigay para sa gawain ng Panginoon dahil hindi mo madalas kabilang buhay ang kotse mo, kayamanan mo, ang pera mo, ginto mo, hindi mo madalas kabilang buhay! Hindi ba? Yan ang totoo. Kaya na, salamat sa Panginoon, ang mga puso mapagbigay ay palusugin ng Panginoon. Payamanin ng Panginoon. Blessing namin sa Proverbs chapter 11, verse 25. The liberal soul shall be made of. Ang mapagbigay na kaluluwa ay siya'y tataba, ay siya'y yayaman, at siya'y giginhawa, siya'y lulusog. Hindi lang, ang ibig sabihin ng tataba, lulusog, hindi lang biyana ng alumbalumba ka. Pangit naman palumbalumba ka. Ang ibig sabihin niya, malusog, hindi payatot na ting-ting ka na lang. Kapag ting-ting, wala ka makakain. Kapag ibig sabihin malusog ka, sapat ang iyong pinakain. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pero sa palumbalumba, ay kawawa ka pa. Balik sana tayo buhay, naiwan ka talaga kasi lumbalumba na yun. Hindi tayo lumba-lumba, malusog lang. Purihin natin ang Panginoon. Pagkakalit ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Maraming ka, David! Ipo! Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa kanyang alagad, I say unto you, the rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Ang mayaman is hardly. Ang mayaman ay hardly. Sabihin, napakahirap talaga kapag mayaman ka. Sino gusto mayaman dito? Kapag mayaman ka, mahirap ka talaga papasok sa langit. Dahil kapag iniibig mo kayamanan mo, hindi ka makapasok sa langit. Huwag mong ibigin ang kayamanan mo. Huwag mong ibigin ang posisyon mo. Huwag mong ibigin ang pera mo, ginto mo, at buhay mo, o anumang bagay ang iyong kotse, ang iyong mga bahay, iyong mga bilong-bilong na kayamanan. Huwag mong ibigin. Ibigin mo ang Panginoon, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, dahil yan kung mag-investment natin sa langit. Amen! Hallelujah! Yan po kailangan. Nakakalungkot. Yun. Sabi nga ni Yoyo Bilami, sabi niya, alam mo, milyonaryo ako, pero kapag namatay daw siya, kahit sa patos, hindi niya madala.
Makabiglas mo. Kasi hindi niya madala kayaman. Eh, kapag dalhin mo kayaman mo sa kabaho mo sa cemetery, sigurado kalkalin niya na magdanakaw. Kalkalin na magdanakaw yan! Sigurado yan! May sumuturero ka, manakabantay, o yan na nabantay sa lakay. Ang dami mo yun, nangyari. Pero hindi mo marami na kayaman, diba? Pagdating mo sa langit, sabi ng Panginoon, Hoy, anak, ilang milyon ang tinimpok mo? Ilang bilyon? Pagdating ba sa langit, sabi ng Panginoon, ilang bilyon? At sabi ng Panginoon, pagdating ka sa langit, anong ginawa mo para sa akin, anak? Anong ginawa mo? Nag-impok ka ba ng kayamanan sa langit o nag-impok ka ng kayamanan sa mukha? Tanong mo sa sarili mo yun. Kapag kukunin ka ng Panginoon bukas makalawa, ano ang ginawa mo? Hindi sinasabi ng Panginoon, marami kang milyon, marami kang pera. Nakatapos ka. Panginoon, nakatapos ka sa pag-aaral, nagkaroon ako negosyo. Panginoon, marami akong mga anak. Saan ang anak mo? Doon, naglatag mo sa mundo. Hindi hinahanap ng Panginoon. Nag-impok ka ba ng kayamanan sa langit? Tumulong ka ba sa gawain sa langit? Tumulong ka ba sa gawain sa Panginoon? Tumulong ka ba sa gawain ng Panginoon na parang ng kaluluwa sa aking tahanan? Lord, sigatuhin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya, kapag mayaman, mahirap po makapasok. Dito na sa atin, sino mayaman dito kasi kamay? Wala ka dito mayaman eh. Wala dito milyonaryo kasi mahirap ang milyonaryo mo dito kaya init-init dyan. Gulay-gulay, bakit mapunta ko dyan? Init-init dyan, gulay-gulay pa. Doon na lang ako sa makita. Hindi ba? Kaya kapag mayaman ka, ayaw mong tiis. Kaya kapag pinayaman ka ng Panginoon, nanatili kang nandito, ibig sabihin, tutulungan mo ang gawain ng Panginoon. Sabi, Panginoon, kapag mayaman ako, pag-imilan na rin ako, manatili rin ako, upang tutulungan mo simbahan na pagandahin. Then pag-impok ka kanya sa langit, pagandahin ng simbahan, hindi iwanan. Sabi natin, tutulungan ng church mo, Panginoon. Hindi ko iwanan, kundi tutulungan para pagandahin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa mga anak ko na iniiwan niya dito, sisigilin ka ng Panginoon, bakit iniwan mo ang simbahan mo? Hanggang ngayon, buray-buray pa rin. Hello? Ito'y para alam ng Panginoon sa amin. Hindi ito po mensahe mo. Walang parte ng Panginoon. In Matthew chapter 25, verse 42, 43, 44, and 45, nagsabi ng Panginoon, I was hunger. Ako'y nagugutom. I give me no meat. Hindi mo ako pinakain. I was thirsty. Ako'y nauhaw. I give me no drink. Hindi niyo ako pinainom. Ako nauhaw. I was stranger. Ako ay nanglalakbay o dayuhan. You took me not in naked. Hindi niyo ako kinalinga. At ang sabi ng Panginoon, maging bubad ako, hindi niyo ako dinalutan. You clothed me not sick and in prison. Ibisip niyo na, nung ako'y nagkasakit at nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Then shall they also answer him na sila nagsagot sa Panginoon saying, Lord, when so we thee an hunger. Kung saan ka namin po, Panginoon, na nakita na nagutom, and thirsty, or strangers, or naked, or sick, or in prison, or did not minister to thee, na nagugutom ka, nauhaw ka, nangidayuhan ka, nagigubad ka, may sakit ka, nakulong, na hindi ka namin tinalinga at binisita. Ano ang sabi ng Panginoon? Then shall he answer them, at sinabi ng Panginoon, saying, verily I say unto you, at sinasabi ko sa inyo, inasmuch as ye did it, not to one of the less of this, ye did it not to me. Kung hindi niyo ginawa sa kaliliitang mga bagay na ito, hindi niyo ginawa sa akin. Yan ang pag-impok ng kayamanan sa langit.
Nasabi mo, ginawa mo. Kaya, kung may nauuto, pakainin mo. Kung may nauuhaw, painumin mo. Kung may nagkasakit, gamutin natin. Ginawa ba natin yan? Amen. Gagawin ba natin yan? Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang ipok na kayamanan sa langit! Ano yan? Mga ano yan? Mga udusipirang din nila yan. Mga magdanakaw yan, mga tulisan yan. Mga sindikato yan. Bahala ka dyan, magutom ka. Bahala ka dyan, magguray-guray ka dyan. Maglilimahit ka. Kasi baka lang sa'yo yan. Pero, ang sabi mo, kung ginawa mo ito sa maliit na ito, ginawa mo sa Panginoon. Yan ang impok na kamalan sa langit. Yan ang eternal investment sa langit. Yan ang eternal investment walang hanggang. Puhunan sa langit, pagbugol sa langit, purihin natin ang Panginoon. Palakalaga ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sinabi ng mayaman, in Luke chapter 12, 19, and 20, 21, ang sinabi ng mayaman, I will say to my soul, at sinabi ko sa akin, kaluluwa ko, thou hast much good and laid up for many years, and take thine ease, eat and drink, and be merry. Sabi niya, kaluluwa ko, magpahingalay ka. Marami ka ng pagkain sa aking kamalig. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, magpakasasa ka, magpasaya. Masaya ka, nagpipista ka. Kung may pista, kung mayroong birthday, mayroong kasalan, mayroong kainan, nandiyan ka. Pero kapag nag-fasting, wala ka. May fasting tayo sa Friday. Ayaw mo kung sino sa sipot. Friday ang fasting natin. At Friday may overnight tayo. Hindi ko alam siya nasipot. Yan ang internal investment natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa mayaman? And God said unto him, at sinabi ng Diyos kanya, Thou fool, ikaw ay baliw! Ikaw ay akmak! This night thy soul shall be required of thee. Ngayong gabi, kukunin ko ang iyong kaluluwa. And who shall those things be when thou hast provided? Saan pupunta ang mga bagay na iyong binugol? Kanino? Mahuli sa wala. Hindi mo madala. Kayamanan mo. Singilin ka ng Panginoon ngayong gabi. Hello? Kapag sisingilin ka ng Panginoon, kapag singilin tayo ng gabi, saan pupunta ang kayamanan mo? Iiwan mo yan. Iiwan mo yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, Mangmang, kukunin ko ng kaluluwa mo ngayong gabi. Sa iyong papakasasaba ka pa, magpakasaya. Kain-kain ka, nagpipista ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, so is He that laid up treasure for Himself. Kaya ganun rin ang nag-impok ng kayamanan sa kanyang sarili. And is not rich toward God. Hindi siya mayaman sa Diyos. Mayaman lang siya sa kanyang sarili. Sino dito mayaman sa sarili? Ikaw mayaman sa sarili mo? Kapag mayaman sa sarili mo, iwanan mo yan. Hindi ka mayaman sa Diyos. Kaya nga, kailangan magpapayaman tayo sa Diyos. Mag-impok tayo ng kayamanan sa Diyos. Hallelujah! We have an eternal investment sa Panginoon. Walang hanggang. Kapital sa Panginoon. Mag-impok ang kayamanan. Magdeposito sa Panginoon. Maghulog sa Panginoon. Hallelujah! Sa hallelujah, eternal investment ko sa Panginoon. And 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sabi ng Panginoon, and if any provide not for his own,
especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than infidel. Yan po ang internal investment. Galanti ka sa iyong kasingan, galanti ka sa kumari mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kilala mo, galanti ka, makagbigay ka. Pero ang iyong mga anak, ang iyong pamilya naglilimahin, walang kinakain. Ang sabi ng Panginoon, mas masahol ka pa sa hindi manampalataya, mas masahol ka sa infidel na maging garanti ka sa kaibigan mo, sa kumpare mo, sa mga puntahan mo. Ngunit ang iyong mga anak, ang iyong pamilya naglilimahin, walang kinakain. Mayroon kang panagutan sa Panginoon. Sabihin mo, may panagutan tayo sa Panginoon. Huwag mong pabayaan ang iyong tahanan. Huwag mong pabayaan ang iyong pamilya. Huwag mong pabayaan ang iyong mga anak sa Panginoon. Huwag mong pabayaan ang tahanan mo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Bro! Natila baga, galanti kayo sa labas. Mapagbigay tayo sa labas. Marami din tinutulong. Pero ang ating tahanan, takpi-takpi. Hanggang ngayon, takpi-takpi pa rin. Kawawa kang nilalang. Kaya nasabi ng Panginoon, mas masahol pa kayo kaysa kampas lupa kapag hindi nyo pinatagpili ang inyong tahanan. Kailangan pagpilitin natin ang tahanan natin para baka natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga, ang sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang 10, but godliness and contentment is a great gain. Ang kabanalan ng may kasiyahan ay kapakipagpinabang. Paano ka magkaroon ng kasiyahan, contentment? No one can be contented if there is no God. You will not be satisfied. You will not be contented. The contentment is more than okay. Kaya nga, ang kabanalan ng may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Kapag hindi ka nasisiyahan, there's something wrong in your life. Means to say, God is not in you. For God gives everything. May sabi niya, we brought nothing into this world, and it's a certain we carry nothing out. Nung isinilang ka ba rito sa mundong ito, mayaman ka ba? Nung isinilang ka sa mundong ito, nakahiga ka ba sa magandang higaan? O ginto, o pila, o kayamanan? Sabi ng Lord, isinilang ka, wala. Babalik ka, wala. Huwag mo ipagmamalaki na. Nung isinilang ako ay nakakotsyon, ako ay naroon sa hotel, ako ay nakanagay doon sa magandang higaan. Ang Panginoon niya, isinilang ka doon lang sa padra. At sa Panginoon, isinilang ka doon sa mga nakanagan ng padra. Ano padra yung sabi? Napakaraho noon. Hindi aircon, hindi mumuhir, hindi ba na kutsyon. Doon na isinilang ng Panginoon sa padra. Ano sa padra? Sa mga kulungan ng mga hayop. Subukan mo kapag matulog ka sa kulungan ng hayop. Musok ka sa maka. Dahil papakaw. Doon na isinilang ka ng Panginoon. Ngayon tayo, malaki pa tayo, ayaw ko dyan, papakaw! Mainit ang papakaw! Di ba? Ay, sabi mo ng Panginoon. Kaya nga, nagsabi ng Panginoon, isinilang ka wala, may balik ka wala rin. Kaya sabi niya, I have it full of bread and let us be with contentment. Kung mayroon tayong pagkain at mayroon panangit, masiyahan ka na. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung mayroon kang pagkain at panangit, masiyahan ka na. Sino dito nasiyahan? Kapag hindi ka nasiyahan, maging alipin ka ni Satanas. Kasi gusto ni Satanas, loan mo dito, loan mo dito, loan mo dito, loan mo dito. Lahat ng mga tao ay may utang ka. Pati kaluluwa mo utang mo. At
at ibibintang ng kamatayan ka ni Satanas dahil madali ka sa impiro kasi hindi ka sasayang. Sino dito puro utang ang kanyang buhay? Isa sa Amerika, puro utang. Ang kanyang bahay utang, ang kanyang kutsi utang, ang kanyang paalas utang, ang kanyang lahat puro utang. Pati yung kanyang kaluluwa utang mo. Inutang niya kay Satanas dahil si Satanas ang may-ari sa mundo ito. Huwag mong isang laang iyong kaluluwa kay Satanas. Bibigay mo ang kaluluwa mo sa Panginoon. Mag-imbok ka na kayamanan sa Panginoon. Huwag mong ibigay ang kaluluwa mo kay Satanas. Dahil Satanas siya maaari namin doktor. Dahil sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 19, the world lie in wickedness. The world lie in wickedness. Ang mundo ito ay nakahilig sa kasamaan. Nakahilig kay Satanas. Kapag ikaw nakahilig doon, ay sarap kung gusto mo sa mundo. Pag-aari ka sa Satanas. Sino mahilig sa mundo? Kapag nahilig ka sa mundo ito, pag-aari ka sa Satanas, hindi ka pag-aari ng Diyos. You are not investing, heavenly investing. You are investing in earthly investing. Kaya nga, ang sabi, but they that will be rich fall into temptation and snare. Kung nangangad na di mayaman sa mundo, nahulog sa tukso, nahulog sa bitag ni Satanas. Sino gusto dito maging mayaman? Ako. Nahulog sa tukso, nahulog sa bitag, and meaningfulest and heartful lust, with all men in destruction and perdition. Nahulog sa tukso, nahulog sa pita ng laman, nahulog sa kasiraan at sa kapahamakan. Ay, dalawa. Ayan. Di ba? Kaya, Ayun nila eh. this last day po, makinig kayo. So, huling kapanahunan, si Satanas, si Antichrist, mag-alok sa lahat ng mga tao na magpatatak ng 666 at lahat ang kailangan mo. Kaya mayaman yan. Kailangan mo sa sasakyan, bigay mo. Kailangan mo ng pera, bigay ka niya. Kailangan mo ang bahay, bigay mo. Pero, magpatatak ka kay Antichrist at pag-aari ka na kapag binanggan mo, wala ka ng kaligtasan. Dahil sinabi niya sa Revelation chapter 13, verse 16, 17, and 18, those who small and rich and poor, bread and bond, and forced them to receive the mark of the beast in their right hand and their forehead, that they might able by or serve the mark. And this number 66. Ngayon po sa Revelation chapter 13, verse 16, 17, and 18, si Antichrist Satanas alok sa iyo ng investment. Si Satanas mag-alok sa iyo ng investment niya tinatawag ng complacency, comfortable. Kaya nga sa Sweden nga, lahat ay puro may mga number sa 68. May mga mag-check na sila doon kasi para magiging convenient din, magiging comfortable sila, hindi mawala ng pera, wala na maglalako. Pero, ang iyong kaluluwa na invest mo sa lupa, hindi mo invest. Kaya sabihin mo, nais ko mag-invest. Hallelujah, pero ang investment niya hindi ko sa lupa, kundi ko sa langit. Amen! Hallelujah! Kaya nga sinabi sa verse 10, for the love of money is the root of the evil, ang pag-ibig sa pitugat ng kasamaan, which was some committed after na yung nagdanasan ito. And the heir from their faith na nagkamali sa kanyang panampalataya and person themselves through many sorrows. At nagkaroon ng kalumbayan. Kapag minahal mo ang pera, maraming sorrow, maraming kalumbayan, maraming kahapisan. Tutuhugin ka ng kalumbayan, tutuhugin ka ng kahapisan. Kaya, kung sino nais mayaman dito, Ako si mayaman. Satanas ang aloks ng kayamanan sa lahat. Ayaw. Dahil sinasabi dyan,
Rich and poor are forced to receive the mark of the beast. They are forced to receive. Bakit kinakailangan ito persahin? Bakit kinakailangan ito persahin? Why? Do you understand? Nandiyan natin na. Bakit pipersahin? Dahil yan ang mga nakaalam. Yan ang mga Kristiyano, mga buong ang kinakaalam na mali yan ay sama-sama yan. Kaya puwersahin kamay. Pero sa mga makamundo, ay komportable yan. Yan ay maganda. Hindi na ako nakakailangan po. Hindi na ako nakakailangan. Wala na akong problema sa mga makamundo. Kung saan sila na magpatatak. Kasi gusto nila yan. Pero sa mga bunagin, ayaw yan. Ibig sabihin, this last day, mangyayari by force. Kaya may mga iwan talaga. Gusto mo pa iwan? Bakit naiwan? Dahil sa pag-ibig sa salapi. Sabihin mo, iniibig mo bang salapi? Maiwan ka sa mundong ito. Maiwan ka sa mundong ito. Ayaw mo bigay sa Panginoon, magubok sa Panginoon, maiwan ka kasi iniibig mo sa lapi. Salamat sa Panginoon. Mapamangkin misis, mapabigay, pagpapalit siyempre, magkaroon sa buhay na walang hanggan. Nawa siya maligtas rin. Pag-pray natin sa Panginoon, kayo maligtas siya. Dahil siya, mahal ng Panginoon, mapagmamahal siya, hindi mo siya kinaya. Alam niyo po, hindi natin madala kaya ano yan. Kung sino hindi mo madala yan, mamatay ka kukunin mo, dalawa ba yan? Ang bahay mo hindi. Pero, kailangan tayo na yung kaya manasalanan ko lang pala ng hindi pa Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, sinabi ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 6, verse 17, 18, 19, at search them that are rich in this world. Ibig sabihin, inuutusan ng Panginoon ang mga mayaman sa mundo. Kung mayaman ka sa mundo, kasama ka rito. At they that pinag-hiding, huwag kang magmamataas sa iyong kayamanan. Huwag kang magmamalaki sa iyong kayamanan. No trust in a certain riches. No magtitiwala sa kayamanan mo. But in the living God, sa buhay ng Diyos, who give us richly all things to enjoy, nagbigay sa atin ng tunay na kayamanan na mga bagay na ikaw ay masisiyahan. Hallelujah! Ang mga maraming bagay, ikaw magbigay ng kasiyahan ng Diyos. Magbigay sa iyo kasiyahan. Sa verse 18, sabi niya, that they do good, na gumawa ka ng mabuti, that may be rich in good works, gumawa ka ng mabuti, mayaman ka sa mabuting gawain. Ready to distribute, handa ka mamigay sa iyong kayamanan. Willing to mamigay. Nakihanda ka na kausapin sila. Bibigyan kita. Bibigyan kita. Dati ako'y malamang mamigay na ako kayo. Mamigay na ba kayo? Walang pa natin ang Panginoon. Maraming pinakablan na kayo. Ang hindi may pinakablan, ibig sabihin, mayroon pa problema sa iyo. Dahil sabi ko sa verse 16, verse 19, lay out to store themselves on a good condition. Maglaga ka ng iyong ipoknel sa sarili mo sa mabuting pundasyon against the time to come, laban sa panahon na darating. For they have made lay hold on eternal life, naglaga ng walang hanggang buhay. Naglaga na walang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Buhay na tayo sa Panginoon. Panghuling capsule po. Treasure in heaven. Yan ang ating po. Hanapin, treasure in heaven. Kayamanan sa langit, hindi kayamanan sa lupa. Kung nais mo magkaroon ng kayamanan sa langit, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Mag-impok ka na wala ng tanga, wala ng kalawang, wala ng nanakaw, na kung saan ang iyong puso, doon rin ang iyong kayamanan. Nawa ang
ating kayamanan sa langit, hindi po sa lupa. At tayo lumapit sa Panginoon. Dumulog sa ating Panginoon. Manalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mamaya na lang, program kasi nangyay. Katapos na lang. Hallelujah. Dumulog tayo sa Panginoon. Lumapit sa Panginoon. Sabi natin, Lord, nakahanda ako maglagak ng kayamanan sa langit. Nakahanda ka ba maglagak ng kayamanan sa langit? Pinaliwanag na sa atin, I hope you understand very well. Kung hindi mo pa naunwaan, ibig sabihin, binulang ka pa sa taas. Hallelujah, 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 hallelujah. Almighty God, pinapaunawa mo sa amin po, Panginoon. Almighty God, pinapaunawa mo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin para sa iyong kalawalhatian. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord! Siya sa atin mo ang budhi, ang isip at puso nila. Susumbatan mo ang isip at puso ng bawat isa na huwag impok na kayamanan sa lupa, kundi impok na kayamanan sa langit. Hayasak. Natin ng Diyos, huwag namin ibintangan ang kaluluwa sa lupa. Huwag namin ibintangan ang kaluluwa kay Satanas. Huwag makahilig ang aming kaluluwa at puso sa bundok ito. Nakilang Diyos. Turuan mo ang aming puso at isipan na magmamahal sa iyo, na magmalapit sa iyo, na huwag mag-impok doon na kayamanan sa butas at nauwi sa wala. Kaya sa kalaman. Tulungan kami, Panginoon, na matuto po, Panginoon, na sumatan mo ang aming isip at puso, na maglilingkod sa iyo na may katapatan po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. I pray by the power of the Holy Spirit po, Panginoon. I pray by the power of your words po, Panginoon. Bless ang bawat isa. Bless niyo po, Panginoon, yung lingkod, Panginoon, Lord. Lord, si Brother Romel, gamitin mo po sa iyong kalawalhatian in the name of Jesus Christ. Maging po ng kayamanan sa langit po, Panginoon, Lord. Gamitin po sa tumpay, maging po ng kayamanan sa langit po, Panginoon, Lord. I pray po, Panginoon, maging po ng kayamanan po, Panginoon. Si Brother po, Panginoon, Lord, Leo, Panginoon, sa langit. In the name of Jesus. Sister, Panginoon, Pulumina, Panginoon, maging po ng kayamanan sa langit po, Panginoon, Lord. Lord, Sir Didi, maging po siya ng kayamanan sa langit ang kanyang anak. Na sila po ay mag-impok ng kayamanan sa lupa. Matuto sila mag-impok ng kapayanan sa langit po, Panginoon. Kaya sa kalabalaya sa kiyaya sa I pray, O God, by the power of the words, Panginoon, Lord, you will convict them, O God. By the power of the Holy Spirit, you will convict everyone, Panginoon, Lord, that they will return unto thee, O God. Magbalik loob sa iyo po, Panginoon, in Jesus' name, pagalingin mo po ang kaluluwang ito. O God, si Juma, Albuquera, pagalingin mo po, Panginoon, Lord. Panginoon, si May Palik, salamat mo na rito siya. Naman siya mag-impok ng kayamanan sa langit po, Panginoon, iligtas mo siya. Mr. Panginoon, Lord, as May Palik mag-impok na sa langit. Hallelujah, marami siya po, Panginoon, nag-impok ng kayamanan sa lupa. Nawala, naubos, nawala po, Panginoon. Ay impok na kayamanan po, Panginoon, kaya sinistas sa kanyang mga anak kung saan ang milyon na nilagak po, Panginoon, na wala dahil inutang at tinakas ng kanyang mga kaaway ng ibutong diablo. Lord, hallelujah, mula siya po, Panginoon, matuto na po, Panginoon, sa Rasmin, na mag-impok na kayamanan sa hallelujah, langit po, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Gamitin mo ang bawat isa po, Panginoon, Lord, na hindi maghinaya mag-impok na kayamanan sa langit in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. By the power of the Holy Ghost, in Jesus' name. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost, in the name of Jesus. Lord, hallelujah. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, si Rikira pa, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat ng conviction sa kanya, Panginoon, at tuwid mo siya, Panginoon, Lord.
Hallelujah, Lord. Ganun rin po, Panginoon, si Jomar. Hallelujah, si Roda po, Panginoon, Jesus' name. Hallelujah, si Raul, Panginoon, in the name of Jesus. Mga anak-anak ko, Panginoon, mag-impok na kayo manan po sa langit po, Panginoon, sa lupa, Panginoon, Jesus' name. In the name of Jesus. Si Brother, Panginoon, Lord, halaga gusto dulino po, Panginoon. Mag-impok siya ka naman sa langit na siya, Panginoon, ay Christian. Sa pinagaling mo, Panginoon, Lord. Sister, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, Panginoon, hallelujah, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, dito po, Panginoon, anak ng Panginoon, Lord, dito, Panginoon, Lord. Hallelujah, dito rin, Lord, gamitin mo, Panginoon. Si Rose, Panginoon, po kami sa langit, in the name of Jesus. Glory pa yung step, Panginoon, Lord, hallelujah, Brenda. Glory po, Panginoon, si Paul, in Jesus' name. In Jesus' name, glory po, Panginoon, Lord, hallelujah. Hallelujah, step, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, salamat po, Panginoon. Sila, Panginoon, sa atay, Panginoon, maging po kami sa langit, Panginoon, ganun rin si Mother, Panginoon, LG, maging po kami sa langit, Jesus' name. Hallelujah, Lord, ganun rin po, Panginoon, salamat pinagaling mo. Siyempre, balingin mo, maging po sa kami sa langit, Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, Lord, hallelujah. Si Tita Alvera po, Panginoon, Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon. Sister po, Panginoon, Lord, hallelujah. Lipas ni Rosario. Hallelujah, ganun rin po, Panginoon. Hallelujah, si Brother, Panginoon, Lord. Richard Adonis, naging po siya naman sa langit. Salamat po, Panginoon. Sa bubutihan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Bless, Panginoon, ang kaluluwa nito. Niligtas mo sila, Panginoon. Salamat na kayo sila po, Panginoon. Brother, Sister Rosario po, Panginoon. Bless din, Panginoon. Bless din, Panginoon. In the name of Jesus. 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 Mr. Panginoon, Marisa, bless din, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Hallelujah.